Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Muli, we'll study the Word of God at bibigyan po natin ng title ang ating pag-aaral, Jesus, the Lord, our righteousness. Ito po'y hango sa Jeremiah chapter 23, verse 5 to 6. Mamaya babasahin po natin itong mga talatang ito. But first, ang sabi ni David in Psalm chapter 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good things. Kapatid, hindi ka magkukulang kung hahanapin mo ang Diyos, kung makikilala mo siya. Ang sabi ng Psalm chapter 34 verse 10, David, sabi niya, they that seek the Lord. The word seek, it means you diligently inquire, make inquisition, to search or pursue. Ibig kong sabihin, pagbubuhusan natin ng panahon, gagamitin mo ang buong mong lakas at talino at hindi ka titigil hanggat hindi mo ito natatagpuan or mapapasa iyo. Sa ating panahon, in our generation, sanay po tayo sa instant coffee, instant mommy, instant sinigang, but the same cannot be applied with our relationship with God. Remember this, we cannot be holy in a hurry. It will take time to be holy. At alam niyo po mga kapatid, kung may 7 katangian ng Diyos revealed sa kanyang redemptive name, tinuturo din ng probisyon ng Diyos ay 7-fold. Redemption is 7-fold. Now, the question is, why the number 7? Ang sabi ng mga Bible scholars, 7 means completeness and perfection. Ibig sabihin, ang kaligtasan, ino-offer ng Diyos na ating tinanggap, kumpleto ito at perfecto. Wala na tayong dapat idagdag pa. So, why do we call the 7 provisions redemptive blessing? Dahil ito ay binayaran sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi tayo nagtrabaho kaya ito ay napasa atin, ito ay binayaran ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kung ganon, we can have it, ang salvation, His righteousness, if it is paid for by Jesus Christ. Now, so, tandaan po natin His redemptive name provided by our Lord Jesus. Una, tandaan po natin ito, God reveals Himself by His redemptive name, Jehovah Sidkenu, translated, the Lord our righteousness. We can read that in Jeremiah chapter 23, and I will read beginning with verse 5. Ang sabi dito, nalalapit ng araw, sabi ni Yahweh, pasisibulan ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Pairalin niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Verse 6, magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ay matuwid. Ang sabi po sa wikang Ingles, in Jeremiah chapter 23 verse 6, in His days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is His name, whereby He shall be called the Lord our righteousness. Kapatid, ano po ba ang pangunahing pangangailangan ng tao?
what is man's basic and primary spiritual need. Remember this: forgiveness from sin. Kapatawaran sa kanyang mga kasalanan ang ating pangunahing spiritual na pangangailangan. Why? Because ang sabi ni Pablo in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian, pamantayan ng Diyos. That's why, if all men are sinners, anong penalty? Ang sabi ni Propeta Ezekiel in chapter 18 verse 4, the soul that sins shall die. Ang tinutukoy po dito, hindi lang kamatayan physical, kundi spiritual and eternal death. Remember this, we need to be forgiven. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan at kung hindi mapapasa atin ang kanyang katuwiran, the righteousness of God or the righteousness ni Kristo. Now, the question, paano ba mapapasa atin ang righteousness ni Kristo? Imposible ito kung sarili nating mabubuting gawa ang ating basis. Ano pong solusyon? Ito ang sabi ni Pedro. So, unang Pedro chapter 2 verse 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. In Isaiah chapter 53 verse 6, the prophet Isaiah has this to say, tayong lahat ay para mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh, hallelujah, na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Tandaan po natin ito, no? Remember this, no? Na ang pangunahing kailangan natin kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ang pinakamalaking problema ng tao. Ang salitang ginamit na Isaiah, ang salitang iniquity o kasamaan sa Tagalog, ano? At ang Hebrew word na ito ay ginamit ay abon. In its biblical use, abon, kasamaan, describes not merely the iniquity but also the punishment or the evil consequences that iniquity brings. Kapag sinabing iniquity, hindi na kasalanan ginawa, kundi kaakibat nito ang parusang dulot ng kasalanan. Ang sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, the Lord, praise God, has laid on him the iniquity or abon, our sin and its penalty of us all. Lahat ng kasalanan ng tao mula kay Eva at Adan hanggang sa ating panahon at all throughout eternity, pinasan, inako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now, in exchange bilang kapalit, dahil sa pagsunod ni Kristo ang kanyang sariling katwiran, His righteousness mapapasa atin. Stated more briefly, the evil due to us came upon Jesus on the cross, that in return, the good due to Jesus might be offered to us. At dahil sa ginawa ni Kristo, pwede ngayong i-offer ng Diyos ang kanyang kapatawaran sa mga taong makasalanan na hindi kinokompromise sa kanyang eternal justice. Dapat sana tayo ay maparusahan dahil tayo nagkasala. Subalit, ang parusa ay binata at inako ni Kristo. Tandaan po natin, the number one divine aspect of the exchange is Jesus was punished that we might be forgiven, and because we are forgiven, we now have the righteousness of God. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 17, napakaganda dito, sabi dito, for if by one man's offense, Adam, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift, regalo of righteousness, shall reign in life by one, for Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5, 21, for He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kapatid,
I will end in this manner. Sapagkat tinanggap natin ang katwiran ng Diyos, we can now enjoy the privilege of standing in His presence without the consciousness of sin, fear, guilt, or inferiority. We can now live in the holy presence of God as Adam and Eve did before they sinned. Purihin ang Diyos. Makakapdako na tayo ngayon sa presensya ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you all.